Bayan, narito ho tayo sa Metropolitan Theater kung saan ay pinagdiwan ho ng Komisyon ng Wikang Pilipino ang buwan ng wikang pambansa na pinangunahan ho ni Commissioner Attorney Martes Taran, Commissioner Benjamin Mindelio at Commissioner Carmelita Abdurmana. Atin hong babalangkasin natin ho kakapanayamin ang Pangulo ng Komisyon ng Wikang Pilipino, si Attorney Paran, kaugnay ho kung ano na ho ang tunay na kalagayan ng ating wikang Pilipino dito ho sa Pilipinas. Sandali po. Alright, tabayan, nasa tabi ko na ho si Attorney Taran, siya ho ang Pangulo ng Wikang Pilipino. O atin hong tanungin kung ano na ho ang tunay na kalagayan ng wikang Tagalog o Pilipino sa ating bansa. Magandang tanghali po, sir, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Ang kalagayan ng wikang Filipino ay siyempre malakas po at lumalaban sa sinasabi nilang hamon, lalo na po ng digitalisasyon, ng AI at ng teknolohiya. Sa katunayan, ngayong araw ay ating ipinagdiwang ang press launch ng buwan ng wikang pambansa. At narito, ang ating tema ay ang wikang Filipino at AI, no? Kasangkapan lamang po natin ang AI sa mas malawak na impormasyon, no? Kaya nais naming bigyang diin ang gumagamit po ng AI ay ang tao, at ang tao po ang pinalalakas natin, dito sa Komisyon sa Wikang Filipino. Lagi po nating binibigyan diin ang responsable, etikal at angkop na paggamit ng AI upang mapalago, mapausbong, mapalaganap natin ang paggamit ng wikang Filipino at mga katutubong wika. Sa kasama na po sa pagpapalaganap natin ng paggamit ng wikang Filipino ay ang aming tagubilin na sana po ay iwasan natin ang misinformation, ang disinformation, kasama na po rito ang fake news, no? Ang pagpedal ng fake news ay atin pong itinatakwil iyan. Kaya't ang nais lamang po natin ay ang mga ethical na konsiderasyon, at magkaroon po tayo ng maganda at angkop na pamantayan, lalo na po sa pananaliksik gamit po ang artificial intelligence. Binigyan din po natin ngayong araw na hindi dapat tayo matakot na mayroong AI, no? Binibigyan din po nating diin na ang AI ay isang tool o kasangkapan na maaaring magpalago lalo ng ating corpus, mas malalong magpalago ng ating pagmamahal sa wika sa pamamagitan po ng paggamit nito ng tama. Katulad nga ng sinasabi ko kanina, mga sistema at proseso po ang dapat nating binibigyan ng halaga gamit ang AI, hindi po ang pagpapalit ng AI sa tao o sa human component, no, ng mga pananaliksik, mga pagsasalin, pagsulat. Naibigay namin kanina mga halimbawa na alam namin kung ang mga pagsasalin po ay gumamit ng AI, no, at hindi po namin iyan isinusulong. Ang isinusulong po namin ay ang mga sistema para malaman kung AI ba ang nagsalin nito. Nang sa gayon ay mas magamit ng tao ang kanyang kasaysayan, ang kanyang kultura, no, sa pagpapalaganap din ng wikang Filipino. At paano natin ito ginagawa? Sabi ko nga, bahain natin ng maraming impormasyon, maraming artikulo, maraming mga panulat ang internet gamit ang mga kasaysayan natin, gamit ang mayroon na tayo, no? May angking tayong galing, gamitin po natin yan. So, ang tanong ay, ibig po ba sabihin, attorney, hindi na po ba kami pwedeng gumamit ng AI sa mga panunulat? Mari naman po, sapagkat ang paggamit po ng mga apps, no, katulad po ng KWF app, katulad po ng KWF Dictionary, yan po ay may laan na AI component. Ngunit,
nalalaman po natin na tama at wasto at angkop ang mga ginagamit na iyan, no, para lumago ang ating corpus kung ito po ay original na kagawa, ano? Original mula sa tao. Uh, Pwede ho ba, attorney, na gumawa ako ng maikling kwento na AI ang gumawa. Tapos po ay babasahin ko na lang at ipapasa ko sa inyo dahil meron kayong mga pa-contest, meron po kayong mga patimpalak, ay malalaman po namin na iyon ay gawa ng AI. Hindi po, sapagkat may AI rin po kaming sistema para i-detect iyon. Iyon po ang so naiintindihan po natin na bilang tulay, bilang isang kasangkapan, dapat pong nananaig pa rin ang tunay at orihinal na pag-iisip ng tao.